nako po, sinupalpal po mga kabida, no? Ng isang retiradong general, ano po, ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano? Dito ho sa kanyang anunsyo sa mga sundalo, mga kabida, na bibigyan daw niya ng increase sa kanilang base pay, ano? Mga kabida. Okay? Tila ang tingin ho dito ng isang retiradong general, ano? Mga kabida. Isang loyalty pay ito, mga kabida, para sa mga kasundaluhan po natin sa gitna ng skandalo na kinakaharap po, ano, ng Marcos administration po, mga kabida. Lalong-lalo na po sa issue po ng korupsyon sa flood control projects, ano, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po. Ito pong article po ng Ang Balita ngayon, ano, mga kabida. Bumibili ng katapatan. Yun yung titulo po nila, ano po. Okay? Ganito inilarawan ni retired Major General Romeo V. Poquis ang anunsyo ng Administrasyong Marcos Jr. hinggil sa base pay increase ng military at uniform personnel o MUP na ipatutupad sa 3 yugto mula 2026 hanggang 2028, ano, mga kabida. Hindi na lang po ibibigay ng isang bagsakan do, ano, mga kabida. Kailangan nung utay-utayin po ito, ano, mga kabida, hanggang sa katapusan po ng taon ng kanyang termino, ano, termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, mga kabida. Tingin po dito ni General Poquis, parang estratehiya ito, ano, mga kabida. Ayon sa retired general, kailangan talaga ng mga sundalo ang dagdag sahod. Ngunit kaduda-duda umano ang tiyempo ng anunsyo dahil ito ay ginagawa sa gitna ng sunod-sunod na issue ng korupsyon sa gobyerno. Okay? Ito yung sinabi po ni General Poquis po, ano, mga kabida. Oo, kailangan ng mga sundalo ang dagdag sahod. Ngunit ang pagbibigay nito sa gitna ng isang skandalo ng korupsyon ay isang taktikang pagbili ng katapatan. Alam yon ng mga sundalo. Ayun, parang sinasabi po ng mga sundalo, mga kabida, no? Alam na namin yan. Ayan, taktika yan. Yan. Yes, troops need a pay raise, but giving it during a corruption scandal is a loyalty buying tactic, and soldiers know it. Para sa retiradong general, hindi maaaring ihiwalay ang aumento sa mas malaking konteksto ng tiwala ng publiko at ng hanay ng sandatahan sa pamahalaan. Tila ipinaparating na alam ng mga sundalo kung kailan sila tinutulungan ng tapat at kung kailan sila ginagamit bilang panangga sa krisis ng isang administrasyon. Dagdag pa rito, kapansin-pansin din para sa marami na hindi agad ibinibigay ang buong aumento kundi hinahati ito hanggang sa huling taon ng termino ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028. Sa gitna ng tumitinding usapin sa flood control scandal at iba pang aligasyon ng irregularidad sa pondo ng bayan, lalong umiigting ang tanong ng publiko. Ang aumento ba ay tunay na malasakit o isang estratehiya para patatagin ang kapit sa kapangyarihan? Ayan. So yun po, mga kabida. Ang sabi po ni General Poquis, kaduda-duda po yung timing, ano? Yung anunsyo po ng Pangulo, ano, mga kabida, na bibigyan po niya ng raise o aumento po ng sahod ito hong mga sundalo po natin at iba pang mga uniform personnel, ano, mga kabida. Sa gitna ng sunod-sunod na skandalo, ano, na kinakaharap po ng Marcos administration, ano, lalong-lalo na po ito kung issue po ng corruption po, ano, mga kabida. Tila loyalty buying daw ito, ano, mga kabida. Ito yung tingin ho ni General Poquis. Hindi po ito tunay na malasakit, ano, para ho sa mga kasundaluhan, okay, mga kabida. Although dininay po yan, ano, ng Malacanang yung aligasyon na yan kasi po unang-una po matagal na po yung delay, ano, yung base pay increase po ng mga sundalo at iba pang mga uniform personnel, ano, mga kabida. Buti na lang naisip ito ng Pangulo daw, ano, mga kabida, na bigyan ho ng aumento yung sahod po ng mga kasundaluhan po, ano. Okay, pero ang tanong kasi diyan, bakit na timing doon ho sa mga issues na bumabalot po, ano, sa Marcos administration, ano, mga kabida. Lalong-lalo na po
sa gitna po ng mga usap-usapan po, ano, na baka naman po aaklas ito hong mga kasundaluhan dahil ho sa matinding issue ng corruption sa Marcos administration, ano po, mga kabida, ano? Yun yung malaking question din ni General Pocis, ano? Dito ho sa anunsyo po ng Pangulo, bibigyan ng base pay increase, subalit utay-utay po, ano, mga kabida. Although ganito naman din yung ginawa po, ano, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano, mga kabida. Hindi naman talaga one big shot, ano, yung ginawa po ng dating Pangulo, utay-utay yung kanilang increase, okay, sa mga uniform personnel, ano, mga kabida. Kasi hindi ito kaya, no, ng isang bagsakan lang po, mga kabida, no, yung increase po para sa mga kasundaluhan po natin. In fact, doon ho sa panahon po ni Digong, ano, mga kabida, ang mas namblema talaga doon, ano, ito hong si dating Finance Secretary Dominguez, ano, mga kabida, kung saan ho maghanap po ng pera para lang po pantustos doon ho, mga kabida, sa increase, ano, ng sahod ng ating mga uniform personnel, ano, including na po yung PNP, AFP, Philippine Coast Guard, mga kabida, no, at iba pang mga uniformado po, mga kabida, na mga personahe po ng gobyerno, ano. Okay? So, yun. At least, yung time ni Digong, nakompleto lahat yung tranches po, mga kabida, no, sa pagbigay ho ng dagdag sahod, ano. So, ito din yung ginawa po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, pero ang kakaiba lang po dito, mga kabida, kasi po, noong panahon po ni Digong, wala hong issue. Okay? Walang skandalo po, ano, mga kabida. Unlike ho sa Marcos administration, ito hong pagbibigay ho ng increase sa base pay po ng mga kasundaluhan po natin at iba pang mga uniform personnel, sa gitna po ito, mga kabida, ng sunod-sunod na skandalo po na kinakaharap ng Marcos administration. So, hindi may iwasan po, ano, na meron hong pagdududa, mga kabida, dun ho sa ginawa po ng Pangulo. Okay? Merong pagdududa na baka naman po binibili na po yung loyalty po ng mga sundalo. Ano? Kasi may mga usap-usapan po, mga kabida. In fact, meron pong mga insinuations na kailangan na pong kumilos ang mga kasundaluhan dahil dito ho sa matinding skandalo, corruption na kinakaharap po ng Marcos administration po, mga kabida. No? Subalit naninindigan po ito hong mga sundalo, ang Armed Forces of the Philippines, ano, na hindi po kailangang lumihis po sila, no, kung ano man po yung itinakda po ng ating saligang batas. They are bound to follow the Constitution, mga kabida, no, kahit na po napakatindi na po ito hong corruption issue, ano, ng Marcos administration po, ano, mga kabida. So siguro para po magkaroon po ng assurance, ano, ito hong si Pangulong Marcos, baka yun din yung nakita ko niyang strategiya, ano, mga kabida. Okay? Bibigyan po ng increase po ng kanilang base pay ito hong uniform personnel. Alright? Para po mananatili hong loyal, okay, mga kabida, sa gobyerno at kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? So, actually, valid yung pananaw ho ni General Pocis at ilang pang mga sundalo po, mga kabida, no? Mga retired generals na meron ganung pag-iisip po, ano, mga kabida, na baka ito po ay isang uri ho ng suhol o bayad, ano? Although dininay na po ito ng AFP, mga kabida, kasi long overdue na raw ito hong base pay increase ng mga sundalo, ano? Okay? Kaso lang nagkataon nga na meron pong skandalo na kinakaharap po ang gobyerno. Okay? Kaya nga, gaya ng sinabi ko po kanina, hindi talaga maiiwasan, mga kabida, na ganun yung iisipin po, hindi lang po ng mga retired generals, ano? Pati yung mga ordinaryong Pilipino, mga kabida. Okay? So, yun po. Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at tingin ho dito, ano? Yung pagsupalpal po, mga kabida, ni General Romeo Pocis po dun ho sa pagbigay ho ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng increase
base pay po ng mga sundalo at iba pang mga uniform personnel, mga kabida, sa gitna ng skandalo na kinakaharap po ngayon ng Marcos administration. What do you think? Isa ba itong uri po ng estratehiya po ng Pangulo, para suhulan po ang mga sundalo po natin, na mananatiling loyal at hindi ho aaklas po, mga kabida, laban po sa kanya? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click on